Under Coach Tim, ang dami nating achievements na first time na nangyari sa buong buhay ng national team history. And actually, nilinis ni Coach Tim ang mga kahihiyan na nararanasan natin noon. Ang tanong, paano kung bumalik si Coach Chot Reyes sa Gilas? May kinabukasan pa ba tayong aasahan? Nakoys, relax lang kayo dyan kasi alam kong halos lahat sa inyo galit sa balitang to. Baka atakihin kayo? Bago tayo magpatuloy, kung naisusuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa mga TikTokers ko dyan, pakibisita naman ang ating profile, click mo ang showcase, tiyak ako na may magugustuhan ka. Hindi naman maitago ni Chot Reyes na mamiss niya yung trabaho niya bilang isang head coach at kung papalarin baka naman may space pa dyan para sa kanya sa coaching staff. Tama ang dinig mo. Actually, hindi naman para sa head coach yung sinasabi niyang posisyon. Alam naman niya sa sarili na malabo na yun. Gusto lang din niyang mapasama sa coaching staff para umano suportahan ng kanyang buddy noon sa Gilas na si Coach Tim. So it's either consultant, assistant coach, or kahit ano. Basta nasa coaching staff lang siya. At para sa akin, hindi malayong mangyari to. Bakit? May narinig akong balita mula sa Gilas Insider na nakabuntot pa nga daw lagi si Coach Chot. Kung nasaan ang Gilas, nandun siya para daw suportahan nga ang Gilas. Walang head coaching ang mangyayari pero hindi imposible na payagan siya ng SBP na malapit sa kanya. Sure din ako na hindi makakatanggi si Coach Tim sa bagay na to. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang pangit ang record ng TNT ngayon pagbalik niya pero hindi pa rin siya pinapalitan? Pumayag pa nga agad ang TNT kahit mas gumanda ang takbo ng team nung si Coach Jolas ang humawak. Syempre, yung plus minus ng TNT management hawak pa rin ni Coach Chot. Alam niyo mga koys, minsan, naawa ko kay Coach Chot kasi siya pala ang most hated coach sa PBA. Hindi ko na dapat pang ipaliwanag kung bakit hate siya ng mga tao. Pero nagsimula po yun nung hinawakan niya ang Gilas last year. Kahit nga si Jordan Clarkson, nakikisali sa issue upang ipagtanggol si Coach Chot. Hindi ko hate si Coach Chot pero naintindihan ko naman din ang side ng mga tao. Nawala sa atin ang gold sa Asia Cup, natatalo na tayo ng ilang Asian teams tapos pasang-awa pa yung panalo natin sa FIBA with matching JC pa yan ha. Habang nung si Coach Tim nang pumalit, ang dami nating na-achieve ng mga first time na nangyari sa history ng national team. Pinakahalimbawa at pinakamalaki noon ay nung natalo natin ang rank 6 sa FIBA na Latvia po. Isa sa mga best teams sa Europe, partida pa nga 11-man lineup ang dala natin. Nirespeto na tayo ulit ng mga malalaking bansa sa Europa. Siguro, 5 years from now, ibang-iba na tayo kumpara ngayon. Back to Coach Reyes. Alam nyo ba na hinahamon po ni Sol Mercado ang mga lahat ng bashers ni Coach Chot na humarap daw ito sa show niya para maka-eye to eye si Chot Reyes? Handa daw si Coach Chot na harapin lahat ng bashers para mapakinggan ang side natin. At balita ko, ready din si Sir Snow makipagbardagulan sa tanong. Well, kung ayaw naman ng SBP at kung mag-aalsa ang mga tao sa pagbabalik sa Gilas, wala naman daw siyang magagawa. Parang sinusubukan na lang kasi ni Coach Chot na pahilumin yung mga issue sa kanya. Every time kasi na maglalaro ang Gilas, nai-involve siya dahil sa mga sinasabi niya noon na learning experience. Guess what? May bagong balita din ako tungkol dyan. Coach Chot Reyes kinukuha raw para mag-coach sa Taiwan P-League. Yan matindi. Kung totoong magaling si Coach Chot, tatanggapin niya ang hamong to. Kung kaya ba niyang paikutin ang kanyang sistema sa ibang bansa. In fairness naman kay Coach Chot na may gustong kumuha sa kanya, kahit mainit-init siya sa media. Kung sa bagay, kung titimbangin mabuti, may alas pa siya. Hindi nga lang gaano ka-effective sa PBA. Nga pala, tatanungin ko kayo, kahit hindi na siya maging head coach, ayos pa ba kung babalik si Coach Chot Reyes sa Gilas bilang kabilang sa coaching staff?